di ba? So ngayon, okay, so ngayon, ang nangyayari po dahil nga dun sa nagka-develop na tayo ng attachment. So from attachment, ang sunod na mangyayari is yung ano ba? Lust. Okay? So excuse me, medyo maingay dito. Anin ko muna po yung ano, yung ba. So yun po yung ano ba. So from attachment, magkakaroon ka ng lust. Ibig sabihin ng lust, yung ano mo, yung grabbing desire mo na mag-enjoy, to enjoy. I-enjoyin mo yung bagay na yun, yung bahay mo, yung ano mo, yung relationship, yung pera, yung kotse mo. And sometimes, pag merong nangyari na, ano yan, for example, may gustong kumuha ng particular na object o relationship na ayun na yun, kukunin yun sa'yo, makaka-develop ka ng anger. Di ba? Dahil sa lust na yun. Dahil dun sa lust, sa intense desire mo na ini-enjoy mo siya. For example, yung bata, okay, meron siyang bagong laruan. Pero pag kinuha mo yung laruan, okay, mababad trip siya, talagang magalit siya sa iyo ba. So or something, yung ano naman sa relationship, yung mga teenager, di ba? Merong ano siya, relationship dito sa classmate niya, tapos nagustuhan ng isa, tapos niligawan, so mababad trip ka, di ba? Doon na yun nilalabas yung anger. Okay? Okay? So from anger, okay? So ang magkakaroon na yan, ma-bewildered na yung ano natin ba, yung mind natin. Mawawala na tayo ng intelligence, maaano na tayo ba, yung mundo natin, doon na sa ano ba, sa anger ba, makakalimutan na natin yung ano natin ba, yung real na identity natin, which is tayo ay spirit soul or servant of God, di ba? So ang mangyayari nun is, yun na, makakagawa na tayo ng mga bagay na hindi kanais-nais, di ba? For example, maano mo yun, masuntok mo or mapatay mo yung tao na yun, or di ba yung bata sometimes pag ano sila, pag bigla mong kinuha yung ini-enjoy nila na pagkain or laruan, ang mangyayari is magwawala sila, di ba? And makikita natin yon din dito sa ano ba, sa situation ng yung mga adults, di ba? Yung mga matatanda na makikita mo nagwawala sa kalsada or makikita mo nagrarant sa social media kung ano-anong pinopost. So, yun yung result ng attachment na yun ba. So, and aside from that, yun na nga, nagkukos sa atin yun ng pain, ng sakit ba? Dahil nawala yung ini-enjoy mo, yung ano mo ba. So, hindi ka nagiging peaceful, hindi ka nagiging ano ba, masaya. Dahil sa, yun na nga yun, sa attachment. So, yun na nga, so the more you become attached, the more kang na-attach sa particular na object or sa person na yun, the more na mas masakit, mawala yun. Okay? The more mas masakit, mawala sa yun. Just like, for example, meron kang, sa mga damit mo or mga sapatos mo, meron ka dyan paborito na ayaw mong mawala Kahit sa simpleng damit lang Diba? Biglang nawala yung damit mo, diba? Paborito mo yun, diba? So, ginamit ng iba, diba? So, ganun yung ganun yung ano ba, yung the more you become attached sa particular na object, the more na painful yun pag nawala sa iyo ba. Okay? So, yun yung nagiging problem natin dahil sa attachment. Okay? And yun na nga, yung attachment is siya yung nagiging root ng ano ba, ng material bondage natin. Kung ba't hindi tayo nakakaalis sa mga bagay na or mga activities na hindi naman talaga nakakabigay ng totoong kaligayahan sa atin. For example, sometimes alam natin na hindi naman talaga, hindi naman talaga, wala naman talagang magandang naidudulot yung drugs or yung maglasing ng maglasing or yung magsigarilyo ng magsigarilyo. Alam natin na nakakasira yun sa ano natin ba,
katawan natin ba? And then hindi lang sa katawan natin, sa mga nakapaligid sa atin ba? Sa anak natin, sa neighbors natin, sa family natin. So pero hindi natin maalis-alis 'yun. So kumbaga na attach tayo dun sa particular na activity na 'yun ba? Pero iniisip natin na gusto ko nang makalis dito, 'di ba? Gusto ko nang i-stop. For example, itong particular na activity pero hindi ko maalis-alis. Okay? So masyado na tayong na ano ba na na, na-attach din sa particular na activity na iniisip natin na pag nawala 'yun, hindi na tayo magiging masaya. Okay? And sometimes sa position sa society, sometimes yung mga politician, they become attached sa posisyon nila na ayaw na talaga nilang umalis din sa posisyon na 'yon. Okay? So gagawin na nila yung lahat para ma-maintain nila yung posisyon nila. So ganun din sa ano ba sa mga company, sa trabaho natin, yung mga ano yan, gumagawa na sila ng mga bagay na paninira sa co-workers nila kasi ayaw nilang ayaw nating makuha yung ano ba, ayaw nilang makuha yung ano yung posisyon na yun ano yan, ayaw nilang makuha ng iba yung posisyon na gusto nilang ano ba, ma-attain. So yan na po yung ano ba, yung nangyayari sa atin. And then, dahil nga dun sa mga attachment na yon, ang nag-isa pa sa pinaka main problem dito, dahil nga nagtitake shelter na tayo dun sa temporary na yun ba? Sa mga temporary na attachment na yun, na which is, hindi naman yun forever, hindi yun eternal. And ultimately, darating talaga yung time na mawawala yun sa atin by force, and that is napakasakit yun, especially at the time of death. Okay? And then aside from that, hindi lang yun. Okay? May experience na natin yan before death, may experience na natin yan through old age or through pag nagkasakit tayo. Di ba, pag nagkasakit tayo, kahit meron kang lahat ng facility to enjoy, pero wala nang gana yung body mo, walang energy siya. So, mafo-frustrate ka. Okay? And then, yun na nga, dahil nga sa nandito tayo sa mundo, hindi man perfect dito sa mundo, di ba? Yung pinagawa mo pa lang na bahay, na pinaghirapan mo for 12 years, na pinagtrabahuhan mo, maguguho lang siya ng lindol, di ba? So, matatabunan yung kotse mo na nandun, di ba? So, kumbaga, yun na nga, yun yung ano ba, yung nagiging problema natin. Yun yung talaga yung magiging problema natin when we become attached dito sa material world, dito sa mundo, dito sa mga relationships dito, sa mga bagay dito, material things, wealth, etc. So yun na yun yung mangyayari sa atin. Hindi yun makapagbibigay ng real happiness sa atin, ng real shelter, o real na ano ba, na protection. Okay? So ultimately, 100% mawawala yun sa atin. Okay? Darating talaga tayo dun sa time na yun na yung mga attachment natin mawawala sa atin, and napaka-painful siya. So merong isang ano ba? So merong isang situation or way para ano tayo, makaalis dito sa ano yan, sa suffering na to na ma-experience natin due to attachment. So, yun na nga, yun yung isang question dito na sa page namin na nakalagay is, yun na nga, yung consequence nun, yun na yun yung mangyayari. At sabi dito, bakit kailangan nating mag-detach? Okay? So, yun na, bakit kailangan nating mag-detach? Yun, para hindi tayo mag-suffer. Di ba? Hindi tayo mag-suffer. So, hindi naman namin dito, baka isipin nyo na ano yan na hindi na ako magmamahal, 'di ba? Kasi attachment 'yun eh, 'di ba? Mahalin pag ano yan, na-attach ka sa ano mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa nanay mo, 'di ba? Meron doon na ano yan, iba yung na-attach ka sa kanila,
Iba yung, actually yan yung totoong minamahal mo sila. Merong pagkakaiba yun at i-discuss natin yun mamaya sa solution ba. Okay. So, yung ano yan, yung way actually para ma-detach tayo or hindi tayo ma-attach. Actually, yung ano yan, yung attachment, hindi man siya mawawala. Okay? Hindi naman natin kailangan i-stop na ayaw ko nang ma-attach kahit kanino or ayaw ko nang ma-attach sa material na mundo. Yung parang artificial na detachment. Okay? So actually, hindi natin matatanggal talaga yung attachment. Okay? Ang gagawin lang natin is i-redirect lang natin yung attachment natin towards from dito sa mundo, attachment dito sa mundo towards kay God. Yun lang naman yung pinaka simple po na process niyan. Okay? So kailangan nating ma-attach kay God at ano yan, the more na magiging ma-attach tayo kay God, the more na malilesen yung attachment natin dito sa mundo. So, ganun po yung process niyan. So, hindi natin, nature kasi natin na ano yan eh, yun na nature natin na ano yan, na meron tayong dapat, ano yan, dinidesire or kailangan ma-attach. Okay? So, by nature is yung pinaka-nature natin as a spirit soul kasi hindi naman tayo yung material na katawan natin at hindi rin tayo yung material mind natin, tayo yung spirit soul. By nature is talagang attached naman talaga tayo kay God. Okay? Kumbaga, yun yung pinaka-core ng ano natin, yung pinaka-essence natin, that we are a loving servant of God. So ngayon, dahil nga sa na contaminate yung heart and mind natin, yung consciousness natin is contaminated, is ang nangyayari sa atin is nawawala yung yung pagiging nawawala yung nature natin as a loving servant ni God. Ang nangyayari, nagiging tayo ba, enjoyer nitong mundo. Yung mundo mo is mag-enjoy lang, okay? Kasama yung mga yung mga friends, yung mga mahal mo sa buhay, mag-enjoy lang tayo dito sa mundo, di ba? Okay, eating, sleeping, competition, then sex. Yun lang yung yung nagiging goal natin ba. And naka-base yung pagmamahal natin, yung akala natin na pagmamahal natin sa iba, naka-base siya dun sa sa material enjoyment, di ba? Na pag naibigay ko yung material enjoyment dito sa mga loved ones ko, then magiging happy na sila, then hindi na sila magsasuffer. But actually, hindi yun yung yung totoong solusyon. Okay? So, hindi naman yung real na na love sa kapwa natin ba at sa lahat is matulungan natin sila na huwag silang ma-attach din dito sa mundo. Okay? At ma-attach sila kay God. So yun talaga yung yung totoong expression ng love. Okay? Kasi syempre malimit natin marinig na God is love. Okay? So since God is love, pag ini-introduce mo yung mga tao sa kay God, and that is real love. Totoong pagmamahal yun sa kanila. Totoong pagmamahal yun sa others. Okay? So, na hindi sila ma-attach materially. Kasi pag na-attach din sila materially, yun, may experience pa rin nila yung paulit-ulit na na pain. Okay? Dahil mawawala yung mga attachment natin dito sa mundo, talagang mawawala yun. Okay? Experience natin yan di ba? Sometimes nawawalan tayo ng cellphone, minsan nawawalan tayo ng pera, minsan nawawalan tayo ng loved ones through death. Okay? So, yun. So, para hindi tayo mag-suffer, okay? So, kailangan yung attachment natin kay God is i-increase natin. So, sa pamamagitan nitong nitong hearing and chanting of God's names, okay? Yung pag-meditate kay God, yung pagjapa, yung pagkirtan, yung ginawa po natin kanina,
yung pagsambit at pagkanta ng mga pangalan ni God. So siya yung nakakatulong sa atin para ma-purify yung heart and mind natin at ma-touch tayo kay God. So through the process, meron kaming tinatawag na sadhana bhakti. Okay? Yung sadhana bhakti is pinapractice mo yung pagmamahal mo kay God. Kasi ngayon, masasabi talaga natin sa sarili natin na hindi pa naman talaga ako attached kay God, di ba? Mas attached pa ako dito sa mundo, di ba? Yung attachment ko dito sa mundo is napakalakas pa. Gusto ko pang mag-enjoy, attracted pa ako sa kasikatan, sa recognition, sa yumaman or something, sa masasarap na pagkain, okay? So, nandun yung attachment, okay? Sa family, sa anak, sa parents, kumbaga, napakalakas yung attachment natin compared sa attachment natin kay God. So, hindi natin kumbaga, yung force ng attachment natin dito sa mundo is mas higit pa sa attachment natin kay God. Okay, kung meron pa man, okay? So, yun. So, ang mangyayari, pag nag-practice tayo ng meditation, so, unti-unti, gradually, yung attraction natin kay God sa holy names niya is mag-increase. Kasi bakit? Ito kasi, minsan yung nagiging problema natin kung bakit ayaw natin mag-spiritual life. Kasi dahil nga sa attachment natin dito sa mundo, sa enjoyment, iniisip natin na yung spiritual life, hindi siya makapagbibigay sa akin ng joy, ng kaligayahan. Okay? Isipin natin na, yung spiritual life, boring yan. Okay? Kasi, paano na yung mga ini-enjoy ko, di ba? So, sabi nga ng teacher namin na, para ma-give up natin yung kung ano man yung mga natin ba, yung mga attachment natin, material attachment natin, kailangan natin ng mas higher na enjoyment, na taste. Okay? Kumbaga, yung isang tao na enjoy siya sa sugar, pag binigyan mo siya ng honey, di ba? Mas masarap yung honey. Pag binigay mo siya ng honey, mas may experience na, mas masarap yung lasa nito kumpara sa sugar. So, hindi mo lang tatanggalin yung sugar dun sa isang person, di ba? Pag tinanggal mo lang yung sugar, ang mangyayari sa atin is, ang mangyayari dun sa person na yun, paano na wala ng tamis, di ba? Yung yung iniinom ko na na juice, okay? Or something na gatas, di ba? Wala nang tamis, di ba? So kailangan yung iba nag-enjoy nila yung sweets, di ba? Yung mga sweets meron siyang sugar, di ba? So para ma-enjoy ba. So ganun lang, kailangan lang natin ng higher taste, ng higher enjoyment, di ba? So sometimes ito yung nagiging misconception ng ng iba sa atin na yung spiritual life is dahil nga sa sa maraming rules yung spiritual life na iniisip natin na kabaliktaran ng material enjoyment. Iniisip natin na boring yung yung spiritual life. Okay? So kaya yung iba, merong concept yung yung iba na hindi ako mag-enjoy materially. Alam ko na hindi maganda yung mga enjoyment na yan, yung for example, yung mga material, enjoyin yung material na bagay. For example, yung inom, sigarilyo, yung pambababae, yung kumain ng mga junk, di ba? So, hindi ako mag-enjoy ngayon kasi para next life ko ba, pag namatay ako, mapupunta ako sa kalangitan. Okay? At doon, enjoyment doon. Okay? So, kumbaga, iniisip natin na tinatry natin na kumbaga hindi tayo alam natin hindi masaya. May yung tawag mo diyan, tinatry mo siya na nakalimutan ko yung yung word na yun, artificial na detachment, di ba?
artificial siyang dinidetach mo sa yung ano mo ba. And dahil nga artificial na detachment, hindi naman talaga sa'yo nagbibigay ng happiness. Yung artificial na detachment yon. Iniisip mo na, ano yan na, pag namatay ako ba, okay, ma-enjoy ko na yung ano ba, yung kingdom of God, di ba? So hindi ka pero dahil nga sa artificial mo lang yun na ginagawa, okay, hindi ka nag-engage sa totoong loving service kay God. So, ang mangyayari is ano ba? Ang motivation mo lang is ayaw mo mag-suffer next life, 'di ba? Ayaw ko mapunta sa impyerno, 'di ba? Okay? Gusto ko mapunta sa kingdom of God kasi enjoyment doon, 'di ba? So ngayon ang ginagawa natin is yun, sige, ano, hindi ko yan gagawin. Hindi ako mag-iinom, hindi ako magsisigarilyo, hindi ako mag-drugs, sige. Hindi ako ano yan, magpapayaman kasi ano lang ako ba, kailangan simple lang, kailangan austerity, di ba? Okay? So, huwag mag-enjoy, di ba? So, bawal yan, okay? So, ngayon, hindi ganun actually yung spiritual life, okay? So, tayo, actually, yung spiritual life, kahit nandito pa tayo sa mundo, okay? Kahit nandito pa tayo sa loob ng katawan na to, yung pag nag-engage tayo sa loving service kay God, for example, nag-serve ka kay God, makaka-experience ka na ng mas higher na happiness. Okay? So yung higher na happiness na yun yung way para ma-detach tayo sa material attachment natin. Okay? Hindi yung artificial lang, okay? Na ayaw mo lang mag-suffer sa impyerno, okay? Kaya mo lang yun gagawin. So, kaya ayun lang yung motivation mo ba. So, ang motivation talaga dapat natin is maano natin, mamuhay tayo sa real identity natin as a loving servant ni God. Kasi yun yung nature eh. Doon tayo masaya eh. Yun yung nature ng soul, ng spirit soul natin ba. Yung nature natin is masaya tayong nagsiserve kay God. So, ang gagawin natin habang nandito tayo sa mundo, parang i-ano mo lang, i-shape mo lang yung ano mo ba, reshape mo lang yung ano ba, yung real na ano mo ba na identity mo and yung function mo, which is we are all loving servant ni God. So, yun, mangyayari yun pag nag-practice tayo nitong meditation process, yung pag-meditate sa mga pangalan ni God. Hearing and chanting of God's name. Yun po yung process niyan para maano tayo ba, ma-purify. And the more tayong napupurify, the more tayong makaka-experience ng happiness sa meditation, sa mga holy names ni God. And yun, the more din tayong ma-attach na sa Kanya and malilesen na yung attachment natin dito sa mundo. So, yun po yung ano ba, yung pinaka madaling process. Okay? So, hindi po namin sinasabi na dito na ano yan yung magdi-detach ka na, iwan mo na yung ano mo ba, yung bahay mo, ipamigay mo na lahat ng mga ari-arian mo, iwan mo na yung mga anak mo at saka mga asawa, yung asawa mo, hindi naman kami nagsasabi ng ganun ba. Ang gagawin lang natin dito sa mundo is etong mga property na to, dapat magkaroon tayo ng ano ba, ng consciousness na lahat ng to ay pag-aari ni God. Hindi natin to pag-aari, di ba? Before tayo pinanganak, nandyan na yan. Nandyan na yung mga lupa na yan. Nandyan na yan lahat. Yung energy na yan, yung material energy. And then pag alis natin dito sa katawan, nandyan pa rin yan, di ba? So kumbaga, dapat magkaroon tayo ng ano ba, ng consciousness na yun na nga, ito pag-aari ito ni God, even itong katawan ko ba. Okay? Pag-aari ito ni God, hindi ko man to pag-aari. So, kumbaga wala akong pag-aari dito sa mundo. So, etong mga, ano yan, etong mga facility na nandito sa akin, yung cellphone, yung bahay, yung kotse, yung pera, yung property mo, yung, ano mo, yung lahat, okay? Pwede mo siya gamitin
sa service mo kay God. So yun yung pinakamaganda eh. Hindi mo naman kailangan yun itapon na lahat, okay? At maglakad ka na ng ano yan, mag-isa, okay? Pumunta ka na sa ano yan na wala kang wala ka nang dala-dala, and then so pwede mo kasi yun gamitin sa service kay God. Just like for example ngayon, yung mga cellphone natin, 'di ba? Saan natin ginagamit? Okay? Dito sa ano yan, sa pag-usapan yung mga yung knowledge kung paano maging malapit kay God, 'di ba? Yung gitara, 'di ba? Yung 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 internet, 'di ba? Lahat pwede naman natin i-utilize para mas matulungan natin yung ibang tao para magkaroon din sila ng knowledge about sa loving service kay God, about sa meditation. So lahat ng facility. So the more we become purified, the more we become closer kay God. Si God na yung magbibigay sa atin ng knowledge, ng intelligence kung paano natin i-utilize yung mga bagay na na temporarily nasa atin, nasa care natin ba. So even yung relationship, 'di ba? Yung family mo, hindi mo naman kailangan iwanan yung family mo, okay? Kasi hindi, wag mong isipin na umattach na ako kay God, wala na akong pakialam sa anak ko sa hindi eh. 'Di ba? Mas more mo nga siyang mas more ka nga magkakaroon ng care sa kanya eh. Kasi makikita mo siya as child of God, a spark of God, 'di ba? So the more mo siyang yung respect mo sa kanya, yung love mo sa kanya is rooted dun sa spiritual na 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 connection mo sa kanya, hindi sa tingin mo lang sa kanya, anak mo lang siya yung material na body, tapos pag i-feed mo lang siya ng pagkain, bigyan mo lang pagkain, ganito, ganyan, tapos hindi ganon, di ba? So kailangan matutunan natin na mag-guide din sila na maging closer kay God. Kasi ultimately, pag hindi natin yun ginawa sa kanila, yun, makaka-experience din sila ng mga na-experience na natin na suffering dito sa mundo, which is makikita natin ngayon sa social media. Di ba? Pag nag-scroll ka sa Facebook, hindi lang makikita mo happiness merong suffering, and that is reality itong mundo. So, yun. So, ang technique, okay? Kailangan lang nating ma-attach kay God and then maging closer kay God and mag-take shelter sa Kanya. And yan yung pinaka dapat nating gawin. So, yun. So, yun na po yun yung okay? So, sana yung mga naturuan ako ng meditation and yung hindi pa po nakapag-practice ng meditation, hindi pa naturuan. So, sana po ay magpatuloy kayo sa dito sa pag-practice ng meditation. Okay? So, yun. So, Harbol and yun. So, siguro yun na po. So, thank you very much po. So, baka po may katanungan or something. Harbol, namaste. Harbol, everyone. Pasensya na po at habang nag-kickertan si Sir ay nag-freeze yung aking computer, so hindi ako makapagsagot at hindi ko na magalaw yung computer. So pasensya na po. Anyone, kung sino po ang may mag-question, meron po tayong chat box dito or pwede tayong mag-raise ng hand. Kung meron pong katanungan regarding doon sa na-discuss ni Sir. Anyone? Or kung meron kayong gustong i-share, may insights kayo, pwede rin po ninyo po i-share dito sa atin. Wala na po siguro, Sir. Wala na po. Okay. Saan na po, ma'am?
Okay. So, okay. So, may hindi ako na-welcome kanina. May new student tayo na just joined first time. So, hindi natin siya na-welcome kanina. Anyway, thank you very much po sa inyong patuloy na pag-attend sa ating community call. So, baka wala na talaga po mag-question. So, mag-ending curtain. Meron po ba? Okay, so pwede na po siguro tayo mag-ending curtain. Gusto niyong mag-curtain or ako na lang? Sige, ikaw na lang. Opo. Please join me po. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, namaste, Haribol everyone. Maraming salamat po, Sir Toots. Maraming salamat din po sa lahat ng teachers na umattend ngayon at sa mga bago
at sa mga dating students na patuloy na uma-attend nito ating community call. Kung meron man kayong questions na hindi umabol, pwede po natin ito tanungin directly sa ating mga teachers at ini-invite ko po kayo ulit next Saturday para sa ating Saturday community call. Another topic po. Maraming salamat po, Sir. Sige, Harbol, thank you very much po. Okay. Thank you po. And sa lahat po, maraming salamat din. Harbol. Harbol Thank po, you po. ma'am. Then harbol po, sir. Harbol. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Ning. Thank you po. Thank you. Thank you.